Mga sangkay, meron daw pong malaking panganib ang tatama sa 2027. Ito po yung pasabog ng mga eksperto na ngayon ay pinag-uusapan ng marami. Kung ano yan mga sangkay, malalaman po ninyo ngayon sa ating vlog. Bago tayo magpatuloy, sa mga gusto po na mga ganitong klaseng topic, mga pandaigdigang balita, kung gusto nyo lagi kayong updated sa mga ganitong klaseng vlog, guys, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, world news po tayo ngayon, mga sangkay. Kasi, ayon po sa report, ito yung balita. Sa 2027, may matindi daw pong magaganap. Ito po ay ang pagtama ng matinding hagupit nitong El Nino at taggutom na lalala daw po sa 2027. Ito yung babala ngayon mga sangkay ng mga eksperto. At siguro naman, ngayon pa lang nararanasan na po natin yung grabing lala ng effect pagdating po sa climate change. Grabe nga po yung baha at ulan po ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Ang Metro Manila ay nilulunod ang Luzon, mga sangkay, ng matitinding mga pagbaha. At ang iba't iba pang parte ng ating bansa. So by 2027, may banta na. So tingnan po natin ang balitang to. Nagbabala ang United Nations World Food Program na bunsod ng lumalakas na El Nino weather pattern. Malaki ang posibilidad na lalala ang kakulangan ng pagkain sa mga naghihirap na bansa. Ayon po sa ahensya, tatagal ang suliraning ito hanggang taong 2027. Okay. So nag-start na nga. So nag-start na ang El Nino. Tatagal ito hanggang 2027. Pero mas magiging extreme ang mangyayari sa 2027. Alam nyo ba ngayon mga sangkay? Yung Europe and some part of Asia, no, nakakaranas po ng grabing init ng panahon. Sa South Korea, nakaraan mga sangkay, naibalita nga po na may 21 na daw pong pumanaw dahil po sa sobrang init ng panahon. Sa Europe, libo-libo na mga sangkay. Ganyan po katindi ang epekto nitong climate change or let's say El Nino, no, na nararanasan. At ang effect ng El Nino sa ibang part ng mga bansa ay mga pagbaha, no, mga grabing pag-ulan, mga bagyo. Leslie Gumarang para sa report. Hindi bababa sa 49 na milyong kataong nahaharap sa matinding gutom sa pagtatapos ng 2027. Ito ang naging pagtaya ng WFP sa harap ng paglakas ng El Nino weather pattern na posibleng magdulot ng kakulangan sa pagkain ng mga naghihirap na bansa. Grabe, lalong-lalo na po sa Africa. Yung Africa po talaga, kahit i-search nyo po sa YouTube or Google, mas gumagapang pa po kaysa sa Pilipinas. Yung buhangin doon mga sangkay, nakaimbento na po sila sa sobrang lala ng gutom doon. Nakaimbento na po sila na yung buhangin pwedeng gawing pagkain. Ganun po kalala mga sangkay yung situation doon po sa Africa. Dito sa bansa natin, ganito din naman mga sangkay. Grabe din po yung hirap. Syempre mataas yung inflation, ang taas po ng mga bilihin, mga sangkay, tapos ang baba ng pasahod. Pero hindi pa po tayo kasing lala mga sangkay ng Africa. Pero, by 2027, kung lalala po ang epekto nitong El Nino, malala na po yung mararanasan po natin. Sa ngayon, ang bilang ng mga taong food insecure sa 45 manghihinang bansa ay tumaas mula 225 million hanggang 274 million. Grabe, from 225 million to 274 million. Yung mga taong nagugutom, mga sangkay, ayon po yan sa datos. Grabe, 'di ba? Ganyan po ka sobrang lala mga sangkay yung nangyayari ngayon sa ating mundo. Na ito po yung effect mga sangkay ng pagbabago ng klima. Yung mga weather events po natin ngayon talagang hindi na po siya yung normal. Nakagaya po noon. Masyado na pong delikado.
Inaasahang gagambalain ng tagtuyot, mga pagbaha at matinding mga temperatura ang mga ani at mga kabuhayan. Yan yung unang epekto niyan. Siyempre, yung mga magsasaka, no? Sila po yung unang maaapektuhan dyan, mga sangkay. Yung grabing init ng panahon, tapos wala nang makain, wala na pong ani. Mga sangkay, siyempre, kapag may mga pananim ka, yung ani mo yung maaapektuhan kapag o yung mga pananim mo yung maaapektuhan kapag tinatamaan po ng sobrang init ng panahon at sobrang lala ng mga pag-ulan. So, saan pa tayo tatakas nito, mga sangkay? Yung effect po ng El Nino, dalawa yan. Sa ibang part ng mga kontinente, binabagyo. Yung ibang part naman, malala po yung init ng panahon na nagdudulot po ng extreme heat wave. And it's happening today, mga sangkay, sa maraming mga bansa, kahit po yung mga first world country. Tinatamaan po niyan. At ang pinakamaapektuhan ay Central America at Southern Africa. Gayon din ang Eastern Africa at ibang bahagi ng Asia. Grabe. Pinalawak na ng ahensya ang early response efforts nito at pinagana na ang anticipatory action programs sa ilang mga bansa. Kabilang ang Honduras at El Salvador. Halagang $40 million na ang binigay na tulong para sa kalahating milyon tao mula pa noong May. Grabe, no? Tinatayang magiging pinakamatindi ang El Nino sa pagitan ng Setyembre at Disyembre ngayon taon. Okay, yan. Tandaan nyo, ha? September hanggang December this year, malala po ang El Nino. Mala summer po yan, mga sangkay. Hindi po basta-basta. Kaya ngayon pa lang, maging handa na po tayo, mga sangkay. Again, yung effect ng El Nino, baka sabihin nyo nga na, paano magkaka-El Nino eh, inuulan nga tayo eh. Ibig sabihin lamang po nun, talagang yung El Nino ay malala na. Kasi, ang epekto ng El Nino, maliban po sa sobrang init ng panahon, sobrang bagyo, sobrang baha, sobrang ulan. At kung mapapansin nyo ngayon, mga sangkay, di ba sa Metro Manila pa lang o sa ibang bahagi ng ating bansa, nangyayari po ito. Subalit mararamdaman ang mga epekto nito hanggang 2027 dahil sa idudulot na weather pattern sa panahon ng pagtatanim at pag-ani. Grabe. Leslie Gumarang na 25 Americas para Okay. So yan po ang mangyayari. Ngayon, nagsisimula ng mga sangkay, itong mga hagupit ng mga bagyo, yung mga pag-ulan sa atin, epekto po yan ng El Nino. Dahil nabubuo po yung mga ganyang klaseng kalalakas ng mga bagyo sa karagatan, tuwing mainit po yung singaw ng dagat. Kapag matindi ang temperatura sa dagat, humisingaw po yan, mga sangkay, at nabubuo po yung mga malalakas na ulan o bagyo. Kaya nararanasan po ito ng maraming mga bansa ngayon, mga sangkay. So, maliban sa grabing init ng panahon, grabe rin po yung pag-ulan. So, ano po ang inyong opinion? El Nino at gutom, mas malala daw po sa 2027. Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.